Hello, so good morning. Ngayon ay November, ano ba ngayon? 11? November 10, November 10. So, kalalagpas lang nung bagyong, ano ba to? Uwan, yan, bagyong Uwan, na alam natin naging super typhoon. So, hopefully yung mga direktang tinamaan ay hindi naman masyadong na-damage. So, I hope nasa magandang kalagayan kayo. At kung nasalanta naman ay bangon lang. Ayan. So, nandito tayo sa location 1. Kasi medyo nag-aambon-ambon pa. Pero, mamaya pakita ko sa inyo yung nangyari dun sa location 2. Although may damage tayo, palagay ko, mas minimal yung naging damage nito kumpara dun sa naging damage ko nung bigla ang buhawi or bigla ang yun, tornado. So, yun. So, kung mapansin nyo, ito yung mga lettuce natin. At meron na akong lettuce dun sa nursery natin na more than 20 days old na, pero hindi ko pa nililipat kasi baka bukas or mamayang hapon natin ilipat para medyo gumanda-ganda na yung panahon. At hopefully hindi masyadong maging problema in terms of roots pag hinuhugat ko na sila. So ito yung tinanim natin noong September 28. Ayan. Pero mayroon pang mas nauna dyan. At ito, nilinis ko na. So dinispose ko na lang yung lahat ng dyan. Magagamit ko pa naman yung mga net cups. Pero yung kinompost na natin doon, yung mga lettuce. Eto, mukhang mapapakinabangan pa naman. Pamimigay-migay ko na lang siguro yung iba. Eto, pwedeng pa to eh. Malamang pwede pang pambenta. Tingnan natin kung ano mangyari. Well anyway, ito yung September 21 natin na tanim. Ito ay, anong tawag dito? Master blend ang gamit natin dito. So nag-refill na ako dito, parang kahapon yata ako nag-refill dito nung isang araw. And napansin ko lang dito sa location natin, ito naman pala ay nung October 5, ayan. So dito, ito pala nalanta to eh. Hindi ko alam kung bakit nalanta, pero malamang hindi inaabot ng ugat niya yung tubig kaya dinagdagan ko ng tubig. So naka-recover na siya. Kaya, mapapansin nyo, medyo late yung paglaki niya kasi nga kinulang siya sa nutrient solution. So, ang ginagawa ko ngayon dyan ay kada isang soft drinks container, ito yung mga ganyan, may isang batch sila. So, ngayon, may ililipat din ako or mamayang hapon or bukas, yan, may ililipat ulit tayo dyan. At yung susunod na batch, malamang wala kasi maraming mortality. Yung recent seed sowing natin, marami more tayo yung bagong sowing. Pero mamaya magtatanim ulit din ako, 90 pieces, kasi medyo marami tayong nabakante, katulad ng nabanggit ko sa inyo, dun sa location 2, na naglilipat na tayo ngayon, ay maraming nadamage ng trips, tapos ang ginawa natin sa trips ay dinispose ka agad natin. So, ganun yung naging control natin, at sa palagay ko effective. So, may isasuggest ko sa inyo, kung makikita kayo agad ng damage ng trips, dispose nyo agad. O kainin nyo pala. Hindi ko naman tinapon eh. Yung mga maliliit na seedlings na nakita ko may damage ng trips, kinain ko naman eh. So, hindi siya nasayang. Ayun. So, ganun na lang gagawin natin moving forward. Yung dito naman, baka magtanim ulit tayo kasi siyempre para marami yung tanim natin. Pero ganun na yung magiging setup natin. So, kung may trips, kunin mo kaagad, kainin mo na lang kaagad kaysa masayang. So yan, hindi ko lang kung naririnig nyo, pero malakas pa rin yung hangin dito. Hindi naman siya sobrang lakas, pabugso-bugsong hangin, tapos may pabugso-bugsong ulan din dito sa lugar namin. So ito, kung mapapansin nyo, itong tatlong box na to, magkakabatch yan. Pero dito kasi, dito yung maganda yung tubo kasi more on sunlight, tulad ng sinasabi ko sa inyo, sunlight talaga yung primary na kailangan nila. So siguro, itong dalawang layer dito, ay pwede talaga nating taniman. Hindi ko sure doon. Yun doon, laging pangit yung tubo ko doon sa kabilang side eh. Pero dito, tsaka to, okay. So baka ito. Kasi kung 6 na box yung ilalagay natin dyan, okay yan para sa isang batch. Isang batch na kaagad yan. O kaya, since 6 yung batch natin doon, meron silang isang representative dito. Titingnan lang natin. Kumbaga, more on trial or setup natin dito. Ayan. So, pero ito, ano bang details nito? Nasa kabila yung details nito eh. Ayan. Yung dito rin kasi dito. Narinig yung yero.
Meron din kasi kami dito parang yero na nag-loose na. Kaya medyo mahampas-hampas siya. Ayan. Okay, so anong ginagawa natin ngayon? Pakita ko lang sa inyo yung location to natin. Ito yung ginawa kong prevention kahapon. Hindi pa ako naglilinis eh. Lilinisin ko pa to. Wait lang. Patong tayo. Aray ko. Ayan. So kung mapapansin nyo, hindi yan sinira ng bagyo. Ako na mismo ang nagsira niyan. So pinunit ko na yung net. So kinalahati ko lang muna. Tapos ginamit ko yung excess net dun sa 1x3 natin. Hindi pa siya fully covered. Tapos yung half ng net na nasa taas, pag na-recover ko yan, yun yung gagamitin ko sa susunod na 1x3 natin. Tapos meron akong isang bumigay na 1x1 dito. Ay 1.2 yata. Yung mga una kong ginawang taniman. So lumabas doon na hindi ganun kaganda yung pagkaka-welding ko, kaya yung hangin pa lang kasi parang yung tela hinahampas ng hangin, 'di ba? So nadadala yung nadadala yung bakal hanggang naputol yung pagkaka-connect. Tapos yung isang yung isang 1x1 doon ayusin ko rin. Yon, at least nakikita na natin yung nagiging issue. Pero nakikita ko naman na unti-unti natin itong maayos. So ito yung original nating 1x3. Tapos yung sa likod niya, mapapansin nyo, dalawa na lang. Ililipat ko yan dun sa kabilang side. Tapos magkakaroon ulit ng 1x3 dyan na ganito yung design. So ito kasi, sabihin ko lang sa inyo, itong 1x3 natin na ginawa dito, solid yan, hindi natanggal yung plastic or kung ano man. So maayos yung pagkakagawa natin. So ganun din naman yung design natin sa isa pa, yung bago nating 1x3 na nandun na sa baba. Ang kailangan ko na lang doon is pinturahan muna yung mga connectors. Yun. Then isa pang 1x3, itong 'di ba, ito yung may nasira, tapos ito papalitan natin, yung gagawin din nating 1x3 yan. So talikuran 1x3, 1x3, 1x3. So may apat na tayong batch. Tapos yung mga 1x1 natin o 1.2 doon sa kabilang side. Ayan po sin, lakas ng hangin, no? Malakas pa hangin eh. Ayan. So, maganda na sinira ko na siya ng maaga pa kasi ayoko na nag-aalala ako eh. Although wala na siyang bubong, mas maganda pa rin na tanggalin ko na yan para hindi na ako pakaba-kaba. Ayan, no? So, kahit pumapagaypay ganyan yung net, okay lang kasi hindi naman siya mabubuwal. And may naisip pa akong bagong design. Yung 1x3 natin na yan, pag malakas talaga yung bagyo, tatama sa mga signal number 3 ganyan, pwede nang itupi, matutupi, kumbaga madaling i-disassemble. Tapos ang mangyayari lang, kailangan ko lang mag-prepare kung paano natin ililipat yung mga seedlings or kung ano man yung meron dyan. Okay? So nagigets nyo ba? Basta papakita ko na lang sa inyo pag nagawa na. Tapos ayun, inayos ko na yung plastic na yun, natanggal na naman. So may hina kasi yung pagkakakapit dun sa kabilang side eh. Pero yan, asikasuhin natin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, nasira rin pala yung ko dun. Yung net ko dun sa kabilang dulo. Ayusin ko siya ngayon, pupuntahan ko. Kasi kanina okay naman yan eh. Nasira pala, hindi ko napansin. So ito yung next na harvest natin, itong 1x3. Okay, so nakita akong may sira, kailangan ayusin ko na. Yan, ito may mga damage ng trips. So, sa susunod, ayusin natin yung management. So, more on management ang ginagawa talaga natin, inaaral din natin. So, hindi naman siya perfecto kasi kasi baguhan lang naman ako eh. Ayun. So, maraming challenges, pero palagay ko, once na kuha natin yung tamang timpla, goods na yan. Magkakaproblema pa rin, asahan mo yan, pero hindi na siya yung mahirap i-handle. Sa palagi ko kakayanin na natin moving forward. So yun lang, thank you very much. So kung may tanong lang kayo. Then, ang next update naman natin dyan is pag nag-transfer na ulit ako. Pero yan, malakas mahangin. Kita. Okay, so see you next update. Bye-bye.